Isang maganda at mapagpalang araw po sa lahat. Sa sesyon natin ngayon, ang ating tatalakayin ay napapatungkol naman sa subatom hydraulics. At ito ngayon ang ating given seaboard problem. Ito ang ating serye pang-16. Atin na pong simulan ngayon ang ating diskusyon. Ang ating given seaboard problem for today ay 3 beses nang naibigay sa board. Ang una ay noong CE Board May 2016 at muling ibinigay noong CE Board November 2021 and then ibinigay ulit noong CE Board April 2024. At ito ngayon ang ating given CE Board problem. The velocity head at one point of a pipeline is 5 meters. What would be the velocity head at the point of the pipeline if the velocity is increased by half of the original velocity? Bilang panimula, meron akong babasahin. Ito ang aking pagkakaintindi sa ating given seaboard problem. Given daw ang velocity head na 5 meters. At kung ito ay given, what will be the new velocity head if the velocity is increased to 1.5 times its original velocity? Yan po ang ibig sabihin ng ating question kanina na what would be the velocity head at the point of the pipeline if the velocity is increased by half of the original velocity. Ang ibig sabihin yan, yung original plus yung kalahati ng original. So you should have 1.5 times its original velocity. At syempre, pare ko, simulan na natin ngayon ang solusyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating unang given. Ang original velocity head ay may depth na 5 meters. At syempre, ang ipinapahanap, ang new velocity head or h sub nu. Ito yung ating kailangang bigyan ng kasagutan. Base sa paliwanag kanina, ito yung aking pagkakaintindi. Ang new velocity ay equal sa 1.5 times ng original velocity. That is why we have d sub nu equals 1.5 of original velocity. At syempre naman, pare ko, matik na rin ang value ng g. Yan ay alam na natin lahat na yan ay equal to 9.81 meter per second square. Base sa aking analysis, sa aking pag-aanalisa ng ating given seaboard problem, ang unang kailangan muna nating mahanap ay yung value ng ating tinatawag na original velocity. At kapag nahanap na ang original velocity, saka pa lang natin mahanap ang new velocity na equal sa 1.5 times the value of the original velocity. And then afterward, pag nahanap na ang new velocity, doon pa lang natin malalaman ang value ng ating new velocity head. So atin na simulan ng solusyon, pare koy. Para sa unang parte ng ating solusyon, gagamitan natin yan ng formula ng head is equal to b square over 2g. Ang head na tinutukoy dito, ito yung original head na equal sa 5 meters. Ang b naman dito, ito yung original velocity na inaanap natin. Given na yung 9.81 meter per second square as value ng g. Kaya ang h is equal to b square over 2g na ating formula ay mauuwi sa ganitong sitwasyon, sa ganitong kalkulasyon. Ang ating solusyon, 5 meters equals b square or original velocity square all over 2 times 9.81 meter per second square. So ano na ngayon ang ating original velocity value? So ating kalkulahin gamit ang inyong mga calculators. Sa calculator, pwedeng diretso ito, shift calc lang naman Ang v na ating inaanap ay ipagpalagay na lang natin na yan ay x. Sa calculator, alpha x lang naman ang tamang pagpindot. So kapag na-type na yan sa calculator, shift calc lang tayo and then ibibigay ng calc yung x, ayun din naman ang original velocity value.
And then finally, yan lang ang ating original velocity na may value na 9.90 meter per seconds. At dahil kalkulado na ang original velocity, maaari na nating alamin ngayon ang value ng ating new velocity. Sa pagkalkula o compute ng ating new velocity, ang ating formula, v sub nu equals 1.5 times the original velocity. Then afterward, gagawin na natin ngayon ang direct substitution. Right after the substitution process, ito na ngayon ang ating kalkulasyon. V sub nu equals 1.5 times 9.90 meter per seconds. And finally, ang kasagutan sa ating inaalap na new velocity, 14.85 meter per seconds. So, pwede na tayong mag-proceed ngayon sa ating last step. Ito ay yung pag-aanalisa at magko-compute ng new velocity head. Para ma-compute natin ang ating new velocity head, gagamitin natin ang formula na to. H sub nu is equal to v nu square all over 2g. So, direct substitution na lamang kasi given na ang g value na 9.81 meter per second square at ang value ng ating new velocity na 14.85 meter per seconds. At sa ating written computation ngayon, ang h sub nu equals 14.85 square all over 2 times 9.81. Then finally, ang ating kasagutan sa ating inahanap na new velocity head is 11.24 meters. Pero pare koy, may iba pa tayong solusyon na pagkadali-dali. At ito lang naman ang ating improvised formula na kung sakaling ibalik ang seaboard problem na to, alam na ang mabilis na paraan. Ito ngayon ang pinakamabilis na paraan. Ang value ng x dito, ito yung nasa statement natin kanina na 1.5 times its original velocity. Ang ibig sabihin, isa't kalahati or 1.5 ang value ng ating x. Kung saan ang value ng ating original head ay 5 meters, so pwede na natin gawin ngayon ang direct substitution process. Para sa value ng ating new velocity head, ito ang computation natin, 1.5 squared times 5. Finally, ito na ngayon ang value ng ating new velocity head na 11.25 meters. Kung tutusin, kung tingnan natin yung unang sagot natin na 11.24 meters na new velocity head, 0.01 lang naman ang difference. Maybe nagkaroon lang ng konting aberya sa decimal places, pero hindi naman nalalayo ang sagot. So, ang final answer natin, 11.25 meters. Hanggang dito na lamang po. Salamat po. Hanggang sa muli and God bless us all.